ang silver crafts dito sa Baguio City. And when it comes to silverworks, talaga namang kilala ang pangalang Ibays. Walang patid ang pagtangkilik sa mga nausong silverworks accessories. At dito sa Baguio, naungunang Ibay Silver Shop sa larangang ito. Mapakwintas, singsing, hikaw, bangges at iba pang jewelries, ang lahat ay nandito na. Sa kintab pulido ng pagkakagawa ng silver jewelries ay talaga namang maiinganyo ka ng bumili. Pero alam ba ninyo na hindi basta-basta ang pagdidisenyo ng accessories? Mabusisi at katakot-takot na proseso ang kailangang alamin upang makabuo ng isang accessories. Una, ang pagtutunaw ng mga pira-pirasong silver at paghubog. Pangalawa, ang paglalagay ng disenyo mula sa pinuno na silver. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng matinding tiyaga at creativity upang lumabas na pulido ang produkto. At pangatlo, ang finishing touches na kung saan ang produkto ay nililinis at pinakikintab. Ano kami ng mga iba't ibang designs, especially doon sa mga filigree, katulad yung mga nandito sa likod ko. Mga designs na yan is talagang very intricate design at iyan ang gustong-gusto ng mga foreigner. Ayon na rin kay Miss Evelyn Ibays, hindi madali ang pagpapatakbo ng negosyong ito. Maraming dapat i-consider. Location, target market, manpower. Mga empleyado may taglay na karunungan at kakayahan sa paggawa ng silver accessories ang dapat kunin sa business. Kayang-kaya nating lahat na Pilipinong mag-business kasi mayroon tayong mga potentials, kumbaga, tiyaga. Kasi we have to think positive always. Kasi kung mag-iisip tayo ng negative, di siyempre, hindi natin ma-reach yung mga goals natin. Ang ups and downs sa business ay normal nang inaasahan ng mga entrepreneur tulad ni Evelyn Ibay. Ang lindol na naranasan sa Baguio noong 1990 ay isang karanasan na nagbunga ng malaking epekto sa kanyang business. Pero hindi ito naging hadlang upang higit pang palakasin ang negosyo. So after the earthquake 1990, unti-unting bumangon ang Baguio. Doon naman natanggap na ng Pilipino ang silver jewelries. Ngayon, mahigit 5 branches na ang naitayo ng Ibay Silver Shop sa Baguio at 3 branches naman sa Metro Manila. So far, okay naman dahil sabi ko kanina na accepted na ang Pilipino ang silver. Iyon ang in na in ngayon sa mga youth. Kaya ko ito, kaya nyo rin. Iyan ang Pinoy. Ang pagiging malikhain ng isang tao ay hindi lamang may papakita sa pamamagitan ng pagpinta o pagguhit. Ilan sa mga kaibang sining ay ginagamit na puhunan ng ilang negosyante dito sa Baguio. Di kaila sa karamihan na bagaman kilala ang Baguio sa silver crops at mayaman na nasabing lungsod sa minahan. Sa ibang lugar pa nanggagaling ang pilak at hindi ito minimina. Hindi nanggagaling sa Felix Mines o Balatok Mines yung mga silver materials na ginagawa namin. Nanggagaling talaga sa Bulacan. Nanggagaling talaga sa X-ray film yung mga silver. Yung plastic na yun may shadow doon. Yung shadow na yun, iyon ang binababad nila sa isang chemical para mag-drain. Doon, may ipon yun ang lulutuin nila para maging silver. Actually, hindi powder yun. Parang popcorn na pagdating sa amin. By kilos na binibigay sa amin. Kilala ang pamilyang Ibay dito sa Benguet bilang isa sa mga mahuhusay na dadawa ng mga alahas na yari sa pilak. Nag-start kami since 1974 after we got married. Then, but that time, mga filigree lang na ganito ang ginagawa namin. Mga ganyan. Tapos, 19
90s, yun, nag-start na kaming gumawa ng mga plain items like earrings na syllable ngayon, rings, bracelet. Is actually, nung nag-start kami ni Mr. Ibay, mayroon lang siyang dalawang kasama, ang kanyang kapatid at saka pinsan. So, tatatlo silang nag-start. Then, yung mga finished product namin, dinadala namin sa Maynila. Like SM, Rostan, doon sa Balikbayan, handicraft. Ngunit, tulad ng ibang mga negosyo, kinailangan ding pagdaanan ng ilang pagsubok bago ito naging matagumpay. Kami, hirap ng buhay namin noon is sa probinsya kasi galing kami pareho ni Mr. Ibay sa mahirap na buhay. Nanggaling kami sa probinsya parehong La Union. Nagtatanim kami ng mga vegetables. Ang nagagisnan ko is yung lahat ng mga harvest namin kasi yung vegetables noon, dinadala namin dito sa Baguio. Kaya yung manghirap namin yun noon, hindi ko pa yung ma-experience nila. Ganoon. Pagtatanim, kasi mahirap yung magdidilig ka. Magang-maga, magtatanim ka, magdidilig ka, ganyan. Hanggang antayin mo, ano mo yung mapananim mo, gano'n. Ang asawa ko noon, ako noon, isa lang akong, I'm humble myself as a sales clerk lang noon, dalaga ako. Kasi yun lang ang magaan hanap buhay noon. It's the same days, it's though marangal na trabaho. Si Mr. Ibay, nagtatrabaho nga sa uncle niya, mga as a silversmith gumagawa. Bagaman, lagi sa hirap ang mag-asawang Ibay, pinabauna sila ng kailang mga magulang ng mga aral na ginamit nilang puhunan upang mapalago ang kanilang negosyo. Honesty. Kailangan yung maging honest ka. Both of you have to trust each other. Kasi without trust naman hindi ka talaga namang magmumove. Kung puro ka doubt, kailangan talaga yung honest ng isang tao. At saka, you have to be humble. Especially, you have to be humble. Tumangat ka na, hindi ka maging mayabang. Kung alam mo ang salita ng Diyos, especially, magiging humble ka, mapagpakumbaba. Ano man yung taray ng tao, kung ano man yung sinasabi ng tao, ignore it. You have to go through. Ganoon. Kasi maraming tao na kahit maganda yung pakikisama mo, gumawa ka na ng mabuti, tapos lalamangan ka pa. So still, you have to be humble pa rin. Dahil na rin sa gustuang huwag maranasan ng kanilang mga anak ang pinagdaanang hirap nila mag-asawa, minabuti ng dalawang magsarili at mag-umpisa ng negosyo. Kasi silvers, iyon ang talagang expertise ni Mr. Ibay. Nagkaroon siya ng experience since 1960s kasi ang kanyang great-grandparents, iyon ang kanilang business, silversmith. We got married 1973. 1974, nag-start kami kasi nag-resign na yung si Mr. Ibay sa kanyang trabaho. Binigyan kami ng kapatid ko ng puhunan na 5,000 from Canada noon. Sa puhunan ipinahiram ng kanyang kapatid, nasimula ng silver shop ng mag-asawang Ibay. At dito na rin nila na isa katuparan aral na kanilang kinalamulatan. Mas maganda na yung ikaw ang may-ari ng establishment, no? Kailangan i-train mo sila. I-train mo sila hanggang sa matuto sila. Alam na nila ang left and right, ganoon. Sa isang linggo lang makakikita mo naman yung trabaho Sabagay, bago ka pala, bibigyan ka muna ng medyo magandang trabaho. Siyempre, habang tumatagal ka doon, makikita mo yung mga ginagawa nila. Parang gusto mo rin subukan, ganyan. Kasi pag hindi ka sumusubok dun sa ginagawa nila, hindi ka matututo. Habang ang Ibay nagigipit sa mga baguhang empleyado, minabuti ng mag-asawang Ibay
na magbigay ng allowance sa kanilang mga on-the-job trainees. Gusto na pumasok sa silver craft, kailangan pag-aralan nila yung nangyari, yung mga galaw, kung paano magawa ng mga bagay-bagay ng design, ganyan. Kasi kung hanggang doon ka lang sa yung kung ano yung binigay sa'yo, yun na lang nang yun, walang improvement, kailangan iba-iba ang gagalaw yung hindi yung pwede sa isa ka lang. Kaya kung gusto nila pumasok, panila, yung siyempre yung hirap eh, huwag na nag-isipin nila. Ang isipin nila yung matuto sila habang nagsusweldo sila. Tiyaga talaga. Kailangan magsumikap ka talaga. Kaya naman, hindi nakapagtataka na kanilang negosyo ay mabilis na lumago. Ngunit, sa kabila nito, dumating ang ilang mga pagsubok sa kanilang buhay. Talagang lahat, hindi lang kami, the whole Baguio, hindi lang kami kundi the whole Baguio nung nag-earthquake, that is 1990. Yun ang pinaka-struggle na ng business. Kabangon, kasi ang Baguio during that time earthquake is parang ghost town. So unti-unti naman hanggang sa nakasurvive ang Baguio, siguro more or less 1 to 2 years. Kailangan creative ka. Ganoon. Kapag creative ka, maraming kang magagawa na designs. Though, mga anak ko, kumuha sila ng mga mascom, saka fine arts, yung anak ko. Ganoon. Kaya nagtutulong-tulong kami. Sa isang problema, kung marami kayong maghahandle sa isang problema, tulong-tulong kayo, magaan. Ganun din ang pagpapatakbo ng business. Silver, a soft white metallic element, considered one of the most useful and beautiful metals in the world. Ibay Silver Shop is the pioneer in silver jewelry making in the Philippines. They opened shop in Baguio 18 years ago. Most of the time ako mismo ang gumagawa ng mga designs. Kailangan magiging creative ka. Every month, meron tayong mga new designs para balik-balikan ka ng mga customers. From plain silver jewelry designs for rings, necklaces, bracelets, and earrings, they are now producing intricate filigree items. Their workers have no formal training in silversmithing. The skill was just passed on from one generation to the next. It's really pure creativity from these Baguio folks. Well, you can use your silver accessories for a night out on the town. Maswerte tayo dahil ipapasilip sa atin ni Mrs. Evelyn kung paano ginagawa ang kanilang silver jewelry. Kasama ang isa sa mga ever-trusted silversmith nila rito na si Kuya Robert. Kuya Robert, Ma'am si Evelyn, ano po ang ginagawa ni Kuya Robert? Tutunawin niya yung silver para mabuo siya. Ipapadaan niya doon sa rolling mill. Silver or pilak? Pilak. So saan to galing? Saan to galing ngayon, Kuya Ruben? Robert. Robert pala. Saan to galing, Kuya Robert? Ayong pilak. Galing sa minahan? Galing sa pinahan o kaya doon sa mga anak ko, purified. Okay. Yung purified. Gaano katagal ang pagtunaw? Sandali lang. Sandali lang. Siguro mga 5 minutes. 5 minutes. Ay, 5 minutes, ang bilis lang. Kuya Robert, pag nagtutunaw ng kwan, kailangan nakasuklay at saka nakagaluto ng buho? Siyempre alam ni Kuya Robert na may exposure siya ngayon. Never ka pa bang napaso dyan, Kuya Robert? Ito naman. Ang saya, no? Kasi makikita rin kung paano gawin. So, ang daming kulay na pinagdadaanan. Kanina parang dark gray. Tapos parang naging reddish, naging pink. Ngayon white na siya na parang pearl. Tapos magiging silver. Ayan, syempre dahil buntis ni Ma'am si Jos, iiwasan mo na ito ni Ma'am si Jos. Hayaan niyo mo lang, panunuorin na lang ito sa TV kasi Bawal sa buntis. So, kami na lang muna nandito. ikaw parang bawal sa'yo kasi parang... Hindi, mukha lang buntis. Huwag mo guluhin. Ayan, nalaglag guluhin. Ayan, malapit na. Kita, Natulusaw na siya. Pag nalusaw po, ba't yung pala po simulan hulmahin? Panoorin mo para makita mo yung pagsisimula.
nakakatunaw ng bakal. Tama ba? Ang Kuya Robert, ganyan lang yan kaliit, pero madaming kwintas na magagawa yan. Ay, tingnan nyo. Ay, nilagay na sa kuwan. Ayan na. Ano na po nangyari, Kuya Robert? Matapos siya ilagay sa hulmahan, Ilalagay sa tubig. Sasaw-saw. Para naman. malamig na agad yun. Malamig na? Hindi, patingin, be. Parang mas mainit na, Kuya. May lagdat ka siguro. Yan. Okay. And Tapos, ano na yung next gagawin, Kuya? Ipa-flat sa labas. O, sige, tara na. Okay, so Let's go. punta na tayo dun sa flatting. Flatting. Okay, hindi. Rolling mills. Okay. Punta tayo sa rolling mills. Yes! Ayan, napaka-exciting. Tara. Ayan, nandito na tayo sa rolling mills. Rolling mills. Inspector Mills. Oo, yung kata. Pero ayan, Ay, ang hirap pala. manual pala dito, Ma'am Sikar. So, kaya pala mas malaki yung kanang braso ni Kuya Robert. Oo. Pero ganyan talaga, marami namang salitan kayo, relievo, Kuya Robert. Ikaw lang mag-isa ko. Sabi niya, Mga naman ganyan, kuya. pwede pa try gumanon, Kuya Robert? Kaya ko ba? Ha? Kaya ko? Kaya mo yan, Ma'am Sikar, we love you. Patry lang, kasi yung arms ko medyo dry. Ayan. Tapos, saan ka nakahawak? Sa kahoy ka lang makakahoy. Hindi. Sige, sige, sige. Sobrang bigat. Laki ko dito, go, dali. Oh, go! Dali! Grabe, Kuya Robert, ganyan Si kakalakas. Aura, Kuya Robert. Kaya niya, Aura, din natin. Ayan. Wow, galing na, Aura. Aura, mag-apply ka na dito. Hindi ko kaya. Oh, ikaw lang. Ako, sige, tingnan try mo ko. lang. Ano ba ito, Kuya? Sige, taas. Taas, taas. Eh, Ma'am Evelyn, bakit po kailangan idaan pa dyan? Sige, Robert, tulungan mo siya itagaya sa akin. Teka, paano mo muna kay Kuya Robert? Paano mo? Ayan na, ayan na. Dito, go. Ayan. Sabi, ang tigas. Alam mo, Mami, mag-machine na kayo, Mami. Charing na. Alam mo, feeling ko si Kuya Robert, isang sapak tulog tayo. Grabe. Ilang times ba pinaplat yan, Kuya Robert? Ninipis at ninipis hanggang ganito. So ito na yung finished product. Magpapaingay na natin si Kuya Robert. Ito yung final. Para gawing letterings o gagawing any kind of jewelry. Kung ano yung gagawin mong design. Oo. So itong machine na ito yung pang-flat nung tumigas na silver. Hiningal ako, Mami, doon Doon sa pagganyan ko, Oo, so Yung ito na manipis yung na. finished product. Ayan mga mamshi ha, nakita nyo na kung gaano kahirap gumawa ng silver. So, hindi talaga siya basta-basta. Kaya pag bumili tayo, pwede na tayong, kasi forever yan. At least sa silver may forever. Oh! Makakatuloy ka.